Hindi po tayo nag-i-start, ma'am. Matagal na po nating inimbestigahan ito. Yung mga ipinadala po nating mga bagong ebidensya dahil na rin po sa paglutang po mismo ni Julie Patidongan na kasama na po umpisa pa lamang sa mga kinasuhan natin. Remember, 6 po yan na mga security personnel na kinasuhan natin. Kasama po yan si Julie Patidongan. So itong 2 tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Nakareceive po ng information si General Macapas na itong 2 tao na sinasabi natin na pinangalanan naman na niya si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. Totoo po bang may na-arrest po kapatid ni alias Totoy Patidongan ang CID? Linawin po natin yung issue po na yan. Nung mag-assume po si General Macapas as CIDG Director po na yung kaso po ng missing sa Bungero po ay matutukan. So immediately General Macapas ay gumalaw po at knowing General Macapas, alam niyo naman po yung background po ni General Macapas. He is a seasoned intelligence officer. He is instrumental in the arrest of Alice Guo. He is instrumental in the arrest of Apollo Kibuloy and many more. So he immediately get down to business at 2 material na witness po yung critical dito sa kaso po ng mga missing sa Bungero. At nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing sa Bungero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ini-escortan po ng 2. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sa Bungero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang agad-agad na tinrabaho. He received information na ito pong 2 tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may 2 siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung 2 tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong 2 tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinrabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong 2 tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information si General Macapas na itong 2 tao na sinasabi natin na pinangalanan naman na niya si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinaka-assess po ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po,
Pinrases po yan at kinonfirm po ng ating informant na from dun sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito, ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang team po ni General Macapas po. July 16 po na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung COPLAN po nila at nag-grant po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18, ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-grant po yung Foreign Travel Authority po nila, ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po na napakatahimik po. Nung pagkabalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CADG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Elakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. It was a legal strategy. Hindi po natin sila po pwedeng i-hold lang. Wala pong problema kay Jose Patidongan dahil po may warrant of arrest, may conviction pa siya. But with respect kay Elakim Patidongan ay meron pong clear violation po ng batas. So it was a legal strategy on the part of the CIDG na sampahan po ng kaso yan, otherwise masasampahan po sila ng kaso ng arbitrary detention. So, yun po yung istorya dyan. As to the claim na bakit sila sasampahan ng kaso ay sila ay witness dito sa missing sa Bungero. Kung matatandaan nyo, matagal na po kayong sumusubaybay sa mga kaso po ng mga pulis, meron po tayong tinatawag po the under Rule 119 po ng Revised Criminal Procedure, yung tinatawag po na discharge as state witness po. Kailangan po natin gawin, nasampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Elakim Patidongan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidongan, isa po doon siya, allegedly,
ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. At kailangan po nating ipaintindi yun sa ating mga kababayan at siyempre sa pamilya po. Hindi po natin alam kung ano po yung nakakating na information sa family kung na ginigipit itong mga possible witness. It was a necessity po. At alam din naman po yan ng mga may alam po sa batas na kailangan po muna silang sampahan ng kaso before the prosecutors can file a motion for them to be discharged as state witness. So yun po yung nangyari po doon. At it's so unfair po, very unfair po on the part of General Macapas sa mga lumalabas po ngayong information na he is trying to muddle the investigation. But in reality, yung mama ay nagtrabaho lamang po. Yun po yung istorya po doon. Ngayon, anong tanong, bakit kailangan kasuhan? Sinagot na po natin yon para later on, they can be discharged as state witness. Ano po ba yung mga requisite bago po ang isang individual na kasama po dito sa kaso na ito ay ma-consider na state witness po? Unang-una po ay there is an absolute necessity doon po sa kanilang mga testimonya. Obviously, critical po ang magiging testimony po nitong dalawa po na ito. Because sila po, unang-una, siya po, si Elakim Patidongan, yung nag-withdraw, allegedly, nung ATM, na alam natin na pag-aari ng isa sa mga nawawalang subongero. So, ang tanong dyan, paano napunta sa kanya yung ATM? Kasama ba siya sa nakumuha doon sa nawawalang si Melbert Santos at 3 pa niyang kasamahan? May nag-utos ba sa kanya para mag-withdraw? At may alam ba siya asaan na itong mga nawawalang missing sa bungero? Ganun po ka-critical yung kanyang participation po. Kaya there is an absolute necessity for the testimony po nitong tao na nag-withdraw sa ATM. Pangalawa po, para ma-considered po siya as state witness, there is no other direct evidence available for the prosecution to prove yung involvement po ng mga possible direct perpetrators sa pagkakawala po ng mga missing sa bungero hanggang sa mga nag-utos o mastermind na pagkawala ng mga missing sa bungero po natin. Pangatlo po, yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya to corroborate yung testimonya po ni Julie Patidongan. Ito pong dalawang tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate dahil nga meron silang direct participation dun sa at least dun sa dalawang nawawalang missing sa bungero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. At isa sa pinaka-importante po na requisite para ang isang tao po ay ma-discharge as state witness, he should not be the most guilty doon sa mga perpetrators po. At dapat po ay wala po silang mga previous conviction. So yun po, kaya nilalatag ko po ito para maintindihan po ng ating mga kababayan na from the start po, ang ginawa lang po ng team po ni General Macapas ay within the bounds of law po. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapas. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabungero at ang kanyang mga pamilya. We want to assure everyone na hindi po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ang objective lang po ng PNP
ay bigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero at yung kaniyang mga pamilya. Hindi po tayo magpapa-influensya sino man. We will proceed where the evidence points us. Yun lang po. Ma'am, kung may conviction kung may conviction na pala itong si Jose Patidongan, malabo na siyang maging state witness sa kaso na ito. Hindi ko po kayang sagutin yan sa ngayon, ma'am, dahil yung appreciation whether or not a particular accused can be discharged as state witness is within the ambit of authority and discretion po ng korte. Ang prosecutor po ang magpo-file po ng motion sa korte po para po i-discharge ang sino man pong accused para siya po ay magamit as state witness. Magkakaroon, once makapag-file po ng motion ang prosecutor, magkakaroon po ng hearing yan. Magpepresenta po ang prosecutor ng necessity or at least justification for the appreciation ng court kung po pwede po silang ma-discharge as state witness. Maaaring isa doon sa mga mandatory requisite ay maaaring, yun nga, yung sinasabi ko na walang prior conviction. But then again, we also have to balance, I don't want to preempt kung ano pong magiging desisyon po ng korte, is very critical ang magiging testimonya po, if ever po, nitong mga nasa custody po natin ngayon to prove na ito pong mga missing sabungero were indeed held in captivity and later on, hindi pa natin alam hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita ang kanilang mga labi po. Ma'am, may info na ba ang PNP? Paano nakaalis yung dalawa? Yung si Jose at si Enaki? Kasama po yan, ma'am, sa ating iniimbestigahan for the longest time. How come na nakalabas sila ng bansa? It's not remote na katulad ng iba nating mga hinanap at pinursu at minanhunt na mga wanted person. There is also a possibility na gumamit din sila ng exit route po. Not necessarily dun sa proper channel. So we are now coordinating po sa BID to check kung may mga travel records. Well, remember, itong isa po na ito ay gumamit ng isang ng alias. Again, clearly there is clear violation po ng existing laws po natin. So lahat po yan ay kinoconsider po. So kailangan lang po siguro nating ipaliwanag sa pamilya kung bakit nating kakasuhan sila ng a separate case maliban po doon sa kanilang possible involvement po dito po sa kaso po ng mga missing sabungero. Yes, ma'am. Ma'am, sa statement ni alias Totoy, yung mga binibigay niyang statement, parang ang lumalabas kasi sa mga statement niya, yung mga pulis ang dumudukot, yung mga pulis ang kumukuha dito sa mga sabungero na ito. Pero yung nakita sa CCTV, kapatid niya pala, yung isa dun sa dumukot. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya ang least guilty dito o baka simula alam niya at siya ang nagputo sa kapatid, mga kapatid. This is precisely the reason, ma'am, from the time na nag-assume po CIDG, yung ating Chief PNP ngayon, si General Nick Torre, ay tinarbaho po niya ito ng tahimik. As early as January, February, si Patidongan reach out and manifest his intention to cooperate sa investigation at may mga binigay po siyang information. Vinalidate po yan during the time ni General Torre nung siya pa po ay CIDG. Tahimik, hindi lumabas sa media kasi we don't want to preempt the ongoing investigation, validation until such time na nabuo po itong mga kwento po na ito at itinurn over po natin ang kaso sa DOJ for purposes of case build-up pursuant to DC-20. From the time the case folder was turned over sa DOJ, wala pong statement na binigay ang PNP dahil gusto natin na tahimik investigahan po ito. So may mga lumalabas na mga pananalita si Mr. Patidongan, hindi po kontrolado ng PNP po yun. It's up to him kung anong gusto niyang sabihin. But on the part of the PNP, uulitin ko po, we will proceed where the evidence points us. Clearly, meron pong direksyon yung ginagawang investigation ng PNP. Sabi nga natin, regardless kung sinong tatamaan, regardless kung sinong lulutang sa ating investigasyon, wala tayong papanigan, kundi katotohanan at hustisya. Ma'am, bakit kailangan ilipat si General Tapos from CIDG? Okay, just to give you history po, mag-backtrack po tayo. When the Chief PNP assumed position as the Chief PNP, na bakante po ang CIDG. Meron pong mga kinonsider kung sino po ang pupunta sa CIDG.
pero hindi po natuloy. Kaya supposedly si General Macapas is being considered for another position. But as to the reason bakit hindi po siya natuloy ay napunta po siya sa CIDG because he enjoys the trust and confidence of the Chief PNP. Being a seasoned and veteran intelligence officer, the Chief PNP decided then that it would be to the advantage of the PNP organization kung ang ilalagay po sa CIDG ay isang intelligence officer at seasoned na investigator like General Macapas. Although he manifested his reservation at the time he was requested by the Chief PNP na umupo mo na CIDG because that position is for 2-star. Hindi na po mapopromote si General Macapas because wala na po. Meron po tayong rule na if you are less than 1 year po ay hindi ka na po mapopromote. As a good soldier, sumunod po siya sa request po ng ating Chief PNP na umupo sa CIDG at immediately get down to business. Kaya nagkaroon po tayo ng magandang development po dito po sa kaso po na ito. I want to confirm that it was General Macapas who requested the Chief PNP para mailipat na siya. Kasi sayang po yung position po na yon na exclusive po yon for 2-star or at least entry position. And the Chief PNP acceded to his request. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. It was the personal request of General Macapas na mailipat po siya sa region, sa ibang region po para mag-RD po. Why Region 12? This is in response doon sa utos po ng ating Pangulo nung SONA to run after smugglers. At alam po natin na mayroong mga smuggling issue sa Mindanao. And that is precisely the reason why dinala po sa Region 12 si General Macapas para po gamitin yung kanyang pagiging intelligence officer to run after smugglers diyan po sa Mindanao. At ilang buwan na lang po magkakaroon po tayo ng eleksyon sa BARM at si General Macapas uli ang inaasahan ng ating Chief PNP to help the PNP organization and the task force to make sure na magkakaroon po tayo ng mapayapa at maayos po na eleksyon sa BARM. So yan po ang totoo. Yung timing lang po kasi ng pagka-relieve kay General Macapas. Also the timing na may in-announce po yung SOJ na may pinapatanggal na officer ng PNP. Can you comment on that? Well, I cannot comment on behalf of the SOJ with due respect to our SOJ. The Chief PNP visited the Department of Justice last Tuesday, if I'm not mistaken, for a separate meeting. It was a chance encounter doon na monitor na nandoon ang ating Chief PNP and he paid courtesy call sa ating he paid as a courtesy. But wala pong utos whatsoever na tanggalin po si General Macapas. That's why we are clearing the issue po. So kung mayroon man po bang nirelieve as a result ng bungling ng kaso po na ito, definitely it's not General Macapas. Pero meron po ba? Can you confirm kung meron pong PNP official ang Again, I cannot speak on behalf of the SOJ with due respect to our secretary, but again, like I said, this is the position being taken by the PNP to clear the issue once and for all that General Macapas was not relieved. He is not the person being alluded to na nirelieve because of bungling of case. Particularly ito pong kaso po ng missing Sabungero. Like I said, it would be really unfair sa parte po ni General Macapas po. Pero meron pong na-relieve na official? I cannot comment on that. For now. Because you have to understand, sir, ma'am, na all these things might have an effect
dito sa mga kaso po na ito. We don't want to muddle the issue because of some misinformation, some misunderstanding, because at the end of the day po sir, ang gusto po natin talaga ngayon ay hindi tayo mawala sa focus. Ang focus natin ay bigyan ng hustisya yung mga nawawalang sabungero at ang mga pamilya, and we expect in the coming days, if not today, bago matapos po itong linggo, ay magkakaroon po ng pagpupulong sa panig po ng bagong liderato po ng CIDG at ng mga pamilya po to iron this mga issues po. Minsan, pag ikaw po kasi yung pamilya ng mga missing sabungero, lahat ng naririnig mo ngayon, whether true or not, masakit po sa kanilang mga panig po. And yun po yung reason kung bakit hindi po sa tayo nagsasalita until now, just to clear the issue po. General, ang tanong ko lang po, kasi taon na po yung lumipas sa kaso ito ng mga missing sabungero sa Luzon. Ngayon lang po ba nalaman ng PNP yung pagkakasangkot ng mga pulis dito sa kaso ito? This is not only the first time na alam po natin yung possible involvement po ng ilang mga kapulisan. Pero knowing and getting a clear evidence that would directly link them is another thing. Kaya from the time po na pumutok po ito noong 2022 na lumapit po yung mga missing pamilya po ng missing sabungero sa CIDG, ilang beses na pong nagpalit ng direktor at leadership ang CIDG, nagtuloy-tuloy po tayo. Ngayon po ay bigla pong Julie Patidongan came forward giving information, admitting his participation, giving critical information with respect sa mga possible na ginawa doon sa mga missing sabungero at posibleng kinahinatnan nila ay tuloy-tuloy po. At sabi nga natin, yung pagkakakuha po dito sa dalawa niyang kapatid, yung possible involvement ng mga pulis, kaya nga po dinala sila dito sa Krame under restrictive custody, tuloy-tuloy po yung investigation po natin. So, ano po yung ginagawa ng PNP, particularly the CIDG from the previous years, kung hindi man lumutang si Julie, wala kayong idea or mga ebidensya na hawak? Meron po tayong mga ebidensya, ma'am. It would be again unfair to even insinuate na wala po tayong ginawa mula po noong 2022. Marami po. But just like in any other sensational cases, lalong-lalo po ngayon na may DC-20 na po tayo, hindi na po probable cause lang po yung hinahanap natin ngayon. Ang hinahanap nating ebidensya ngayon sa level pa lang ng prosecutor's level is prima facie evidence and reasonable certainty of conviction. We could always file the case. Pero ang tanong ba, tatayo ba ito sa korte? So ngayon po na may mga ebidensya po tayo na sa tingin natin ay malaki ang maitutulong po dito sa kaso na ito, let us all move forward to this direction po. Hayaan po natin ang CIDG na gawin po yung kanilang mga trabaho without so much fanfare. Again, ang family din naman po ay nagre-request din naman po ng kaunting privacy para dito po sa pagkamit po nila ng hustisya. At ayun, gusto ko pong kuhanin, ma'am, sir, yung pagkakataon na ito para once and for all reassure the family of the missing sabungero at ang ating mga kababayan na hindi po kailanman bumitaw ang PNP, lalong-lalo na po ang CIDG sa pag-iimbestiga po ng kaso po na ito. At sana po, kung meron pa po dyan, na meron pa pong mga information na makakatulong sa kaso po na ito, magsama-sama po tayo para sa pagkamit po ng hustisya sa mga nawawalang sabungero po. Mga PNP ba sa ngayon, meron ang hawak na affidavit mismo ni Patidongan, ni alias Gotoy? I understand, ma'am, ay yung pong forward po na case folder po sa DOJ ay kalaki po doon ang affidavit po ni Mr. Patidongan po, at dumadaan po ngayon yan sa case build-up, at meron na rin pong ibinigay na initial recommendation po ang National Prosecution Service, at meron pa po tayong ibang mga ebidensya at iba pa pong mga requirements na kailangan po nating isumiti sa kanila before the DOJ, at least sa level po ng National Prosecutor Service, para po i-elevate po ito at sampahan po ng information with respect po doon sa possible involvement po ng ilang pang mga tao na pinangalanan din po ni Mr. Julie Patidongan. So hanggang sa ngayon, safe to say na binubuo pa rin
yung kaso para maging airtight siya against doon sa kung sino man yung allegedly behind all this case. Tama po yun, ma'am. Dumadaan po ngayon sa case build-up. Remember, ilang beses na rin nagpa-interview si Julie Patidongan, si alias Totoy. Marami siyang binanggit na pangalan. At ayaw nating basta magsampa ng kaso na hilaw. Gusto natin na may mga pinangalanan siyang mga matataas na tao. And we cannot just rely in the same manner na ginawa natin sa ibang mga malalaki na kaso na hindi tayo pwedeng mag-rely sa isang testimonya lang ng isang tao na ang dali-daling isway. Iba kasi yung usapan ng magsasalita ako in front of the TV at uupo na ako dyan sa korte at ang defense counsel na ang magtatanong ay hindi na natin ma-justify yun. Iba po yun eh. Iba yung allegation and proving such allegation before a competent court po. So yun po yung ginagawa po natin at again, we want to assure the Department of Justice na nandito po ang PNP para makipag-cooperate po sa kanila at lahat po ng bagay na kaya nating gawin within our authority and mandate po ay gagawin po natin yan at katuwang po tayo ng DOJ sa pagkamit po at pagkuha po ng hustisya para po sa mga pamilya. Sir. So yung dalawa na sana, ma'am? Ma'am, yung sinabi mo, ang PNP ba tinitingnan pa ng credible witness si Patidongan? Hindi niya sinabi yung mga kapatid niya na dalawa na find out niya naman. It's not for me to say whether or not he is credible or not. It's up to the appreciation of the prosecution and of course the court po. As on the part of the PNP, like I said earlier, ay lahat po ito ay dinokupento ng PNP, binigay po natin sa DOJ at ngayon po ay pinag-aaralan po ng DOJ whether or not Julie Patidongan is credible or not. Let's submit to the wisdom ng DOJ and of course our court po later on. Ma'am, yung dalawa, nasa na sila? Anong status na ngayon? Yung isa po, si Jose Patidongan po, ay I understand may commitment order na po ito kasi nga convicted na po siya. Yung isa po ay nasa custody pa rin po ng CIDG. Anong kaso po yung conviction? Robbery po. Just, ano lang din, just to follow kay Boss Alfred, paano nyo nalaman yung identity ng dalawa eventually? Kinonfirm nyo ba si Julie Patidongan or sila yung dalawa mismo ang umamin? Ganyan yung yan po yung kahalagahan ng papel po ni General Macapas dito po sa kaso po na ito. It was General Macapas himself who established the identities po ng dalawa po na ito through the recruited informant po. At nung makuha po sila doon, mismo si General Macapas at kumuha at they confirm na sila po yun. Ma'am, wala namang angulo na sinasabi na may mga insinuation daw na or mga information ng mga police na maaaring ang mastermind is si Patidongan. Si Julie Patidongan, kaya ganun. As to the specific role ni Julie Patidongan dito sa mga cases po na ito, again, it is not within the ambit of mandate po ng PNP para ituro na si Patidongan ang mastermind o iba pa pang tao. Gaya ng nasabi ko, kung ano po ang ebidensya na makakala po natin at maisasubmit po at makikita ng prosecution team ay kung ano ang kanya magiging participation po. But no less than Julie Patidongan, sa mga naririnig natin na pananalita ay marami siyang alam dito sa mga kaso po na ito. Definitely, his statement would be critical, but then again, importante po na maipaintindi natin na his statement must be corroborated with other pieces of evidence, including ito pong posible pong pakikipagtulungan po nitong dalawang kapatid niya. Because critical po itong dalawang kapatid niya based doon sa mga video footages po na nakalap po natin. So, General, clearly po na wala pa tayong malinaw na mastermind dito sa kaso ito. Meron na po tayo na direksyon dito sa investigation but it is not for us to say kasi dumadaan nga po ito sa case build-up kung sino-sino po ang mga individual at personalidad po na
eventually ay kakasuhan po ng DOJ, antayin po natin yon. So para po nag-i-start ng file ulit? Hindi po tayo nag-i-start, ma'am. Matagal na po nating inimbestigahan ito. Yung mga ipinadala po nating mga bagong ebidensya dahil na rin po sa paglutang po mismo ni Julie Patidongan na kasama na po umpisa pa lamang sa mga kinasuhan natin. Remember, 6 po yan na mga security personnel na kinasuhan natin. Kasama po yan si Julie Patidongan. Na-issuehan po ng warrant of arrest yan. PNP din po ang humuli sa mga yan. But however, nalabasan po sila, nag-file po sila ng petition for bail, ginaran po yan ng korte po, nalabasan po sila, kaya nakalabas po sila after, I think, paying 1 million cash ban each. So, hindi na po kontrolado po ng PNP yun. But again, it is unfair for anyone to insinuate na tinulugan po itong kaso na po na ito. Tuloy-tuloy po ang ginawang investigation po. It so happened, it's quite, one of the challenges na talagang kinaharap po ng PNP ay yung mga absence po ng mga witness na magpapatunay na ito pong mga pinapangalanan, including Patidongan and others, ay may kinalaman sa kaso. We appreciate, we don't want to diminish the importance po ng paglutang po ni Julie Patidongan. Malaki po ang magiging papel po niya dito sa kaso po na ito. With the directives of the President po na binanggit niya sa SONA, meron po ba tayong deadline o timeline na sinet ang PNP para po sa mabilis na pag-resolve sa kaso dito? Wala po tayong sineset na anumang deadline po dito. But the President had already spoken. Tututukan po natin itong kaso po na ito. The change in the leadership ng CADG, the Chief PNP is more than confident na we are heading to the right direction po. So we will give you from time to time updates po, and we just have to wait po so ano magiging action po ng DOJ with respect po dito sa kasong idinulog po natin sa kanila po, with respect dun sa mga additional pieces of evidence po, including the affidavit executed by Julie Patidongan and possible cooperation po nitong dalawang nakuha po natin. Ang last question lang po. Mag-reaction lang kasi may ibang pamilya po ng mga missing sa Bungero. Sinabi nila, hinihiling daw po nila na balitan yung liderato ng CIDG kasi may lumapit daw po sa kanila na mga taga-CIDG at nagpapapalit daw po doon sa sworn statement nila para nga makasuhan nito si Patidongan. Ano po yung reaction natin? Well, to address these issues, hindi natin kailangan i-address dito itong mga issue na to in open arena po. Naiintindihan natin ang damdamin ng mga pamilya pag may mga nakakarating sila sa kanilang mga information, whether true or not. That is precisely the reason why yung bagong liderato po ng CADG will be reaching out to the family and explain to them personally yung naging development po dito po sa kaso na ito. Wala po tayong aakusahan ng sinuman without evidence to substantiate those allegations po. So yun po yung ipapaliwanag po natin sa pamilya, at again, to reassure them also na hindi po tayo, at nandun po tayo sa direksyon, kasama po nila tayo sa laban nila para po makakamit po ang hustisya. Ma'am Jean, sa mga police, meron na bang nag-killer sa inyo na willing na silang maging state witness or makikipagtulungan doon po sa mga hinawakan po natin? I cannot categorically give comment on that, sir, because ongoing po yung pakikipag-usap po natin dito sa ating mga pulis at iba pa pong mga posibleng witness po. Again, we don't want to preempt po yung mga posible pong ating gagamitin, but suffice to say po, we are receiving other vital information, not only doon po sa part po ni ng mga Patidongan brothers, at yung iba po ay titingnan po natin. Ayaw lang po nating mangyari na we will be announcing it in the media, in the public, at yung iba naman po na mga posible pang magsalita would again be apprehensive, lalo't pumutok na po sa media yung posible nilang pakikipag-cooperate po. Lastly, doon naman sa ginagawa pong pag-examine ng forensic group natin, update na po ba sila at o nasubmit na po ba ito sa mga authorities? Yes po, sir, doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong
na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. However po, doon po sa dali po Nahukay po sa sementeryo po, ay meron pong nakuha po doon na dali lang po, para hindi ako magkamali. Yun. Yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po. Doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Ma'am, kahit doon sa babae, wala din nag-match doon sa mga previous cases na hinakawakan. 23 po kasi lahat yung who voluntarily submitted yung kanilang DNA profile po just to cross-match po doon sa mga na sinisid po na mga remains at doon po sa 3 cadavers po na nakuha po sa sementeryo. So again, gusto ko rin pong kuhanin din po yung mga pagkakataon na ito. Baka meron pa po tayo dyan na makakapanood po nito na may mga kaanak doon sa mga missing sa Bungero at sinasabi naman po natin yung kondisyon at status po ng mga nakuha po nating mga suot po ng mga posible pong mga biktima po ay kung makikita po nila yan, they can immediately coordinate with us para po madala po natin sila sa forensic group at makuhanan din po ng DNA. I'm sorry, para baka out of to. Pero kasi may mga hinahanap din tayo mga ibang taong nawawala. For example, yung beauty queen na si Camila, hindi nagawa ba ng PNP yun kahit hindi ko involved yun sa missing sa Bungeros? Dahil may nakuha tayong DNA, ima-match na rin natin dun sa mga hinahanapan natin. Kaya nga po ako ma'am nananawagan ngayon na maaaring hindi lamang po baka mga missing sa Bungero ang masosolve po natin sa kaso po na ito. So for those na family, members of the family na may mga nawalang kaanak po, they can coordinate doon po sa pakimilapit na stasyon po para makuhanan po sila ng DNA test para po baka sakali po may mag-match po dito sa mga nakuha po. And kahapon po as of July, pwede ba natin ipakita? July, pang retrieval operation po ng alleged human remains. As of July 30, may na-recover po uli. Next. Yan po. So, the same process po ang gagawin po natin dyan para po i-confirm po kung next. Yan po. So, as of yesterday po yan. So, it will go the same process just like we did po doon sa iba pang mga nauna po na dadaan po ng proseso po, DNA examination and cross-matching po doon sa mga posibleng miyembro po ng posibleng isa sa mga nawawalang missing sa Bungero o iba pa pong mga napaulat na mga nawawalang biktima po. Kung kasi particularly si Camilo, hindi ba may DNA sample na ang forensic nung... Yes po, yes po, yes po. So, pwede ba yun? Pwede naman po, pwede naman po. Pwede, sabi ko nga, hindi, kung dito sa ginagawa nating pong pursuit on justice para sa missing sa Bungero, baka dahil hindi nga po, so far, wala pong nag-match doon sa mga kaanak po ng at least 23 missing sa Bungeros, ay baka may masolve pa po tayong iba pa na mga nawawalang biktima po. Ma'am, sige kuya, ikaw muna. Ma'am, pwede bang konting details lang doon sa dalawang kapatid? Younger siblings or age mo? As to their identity, I gave the names, the other particulars po, na yung isa may conviction po, yung isa is half-brother, si Elakim, who uses the alias Robert Bailon po. So again, we don't want to preempt again na you also have to understand may mga reservation din po on their part to cooperate and all. Siyempre may mga pamilya din po yan. We don't want to put them on the spot. What is clear to us, at least doon sa mga initial talks with them is they are willing to cooperate po. So, ipagpaumanhin nyo na po sir kung di ako makapagbigay ng iba pa pong detalye. But we are hopeful
na itutuloy po nila yung pag-cooperate po sa atin para mabigyan din po ng hustisya. Sabi ko nga, napaka-critical po ng kanilang magiging testimonya po. Saan korte ma'am may warrant yung siya? Si Jose? I will have to check, sir, kung saan yung warrant ng conviction po niya. But definitely, meron po siyang... Kung di ako nagkakamali, sir, para hindi ako magkamali, bigay ko sa inyo yung details mamaya kung saan po yung may conviction po siya. Ma'am, update dun sa mga naka-restrictive custody. Natanggap na kaya nila yung formal na sinapang kaso ng NAPOLCOM? As a matter of procedure po, ay ipapadala po sa kanila yung kopya po ng decision po ng NAPOLCOM at papadalhan po sila ng summons po niyan para at bibigyan po sila ng pagkakataon na sagutin po yung mga reklamo po laban po sa kanila. Sa ngayon po ay nandito pa rin po sila sa Krame under restrictive custody. But as part of due process po, bibigyan din po sila ng pagkakataong sumagot po. Thank you.